understand, mga kaibigan, hindi naman kung forget na yung business kaya yaman ka. Kasi maraming business, lugi. Minsan, may business ka nga, hindi lugi, pero income liit din. Hello? Diba? I mean, for example, diba? Ano ba yung pinagkaiba ng job at business? Ang pinagkaiba niya, kasi pag may job ka, may boss ka. Pag business naman, wala kang boss. Pero ang pareho naman nila is we're talking about income. So regardless whether you are in a job, regardless whether you are doing business, ang bottom line, mga kaibigan, is profit. Pwedeng malaki, pwede empleyado ka, pero malaki ang sahod mo, okay yun. Pwede yung negosyante ka na, maliit naman ang income, hindi rin maganda yun. So importante pag-usapan natin, mga kaibigan, is big income. Yun nga lang, madalas, mga kaibigan, during employment, bihira lang kasi talaga ang talagang malalaking income. Birang-bira. Usually, mga yan, mga nasa executive level, yan yung mga malalaking income. Diba? Pero ang marami dyan, yung mga ordinary staff, o kaya yung mga yung paperworks, yung mga ganun, ordinary. O yung mga clerk, diba? Clerk lang, clerk, simula silang clerk, after 20 years na promote, senior clerk pa din, diba? So, ganun. And, sa negosyo naman, mga kaibigan, ang daming klaseng negosyo. Kaya lang, marami tayong mga dapat daanan dyan. First things first, when you do Royal, you have to understand, Royal is a business. Agree, disagree? Agree. So ngayon, kung business mo, Royal, or Royal is a business, may boss ka, wala? Wala. Meron wala? Wala. Wala. So, eto ngayon ang pinakamagandang challenge sa lahat ng mga employment or employee na mag-Royal. Sanay tayo na may boss. Sanay. Gawin mo to. Tayo nung gawa. Ganun. And then suddenly, one day, na-RVP ka, and then, negosyante ka na. Oh, negosyante na ako. Negosyante ka. Kaya na itong problem, wala nagdidikta. Dahil wala nagdikta, parang ayaw ka gumalaw ba? Huwag ko rin matawa, pero a lot of times, we have people na tayo bilang upline, ayaw nating i-push yung downline. Kasi bakit? Kasi baka ma-offend, baka ma-pressure. But remember, for a time, nasanay sila, may nagdidikta sa kanila. So, wag ko kayo matakot ng to dictate to your people. Kasi mga kaibigan, hindi mo masama mag-dictate kung ikaw mabuti ng tao. Ang masama, nag-dictate ka, papro sa'yo. Anong pabor? O, downline, hugasan mo kotse ko. Bakit? Para mabaliw sila. Maganda kotse ko, pampawer, di ba? Yes. Nagets nyo? Yes. So, itong usapan nyo, so you have to understand these things. Okay? So ngayon, mga kaibigan, talking about these things, you must understand that you are pursuing a business. So you must have the mentality of a businessman. So, for you to have that kind of mentality, dapat una-una, isipin mo kagad, negosyante ka na. So dapat, para ang paglaki at pagliit ng aking negosyo, nasa kamay ko. So sabihin mo sa katabi mo, nasa kamay ko. Nasa kamay ko. So, ibig sabihin ganito, bakit ang Royal business mo hindi lumalaki? Nasa kamay mo yan. Everything, it's in your hands. So, it's in your power. So, ngayon, mga kaibigan, pag-usapan natin kung anong gagawin ngayon. Walk ka kayo. Okay, sige. Good. Now, the attitude and responsibilities of a businessman, you must have unwavering courage. Pag sinabing unwavering courage, dapat pag sinabing laban-laban, hindi mo kung ganito. Royal, network marketing. So kung mag-network ka sa Royal, mag-invite ka. So dapat malakas loob mo. Hindi pwede yung may nakita kang prospect, power. Power. Pero parang nahiya-hiya ka ba? Parang hindi mo makago. Last weekend, last Saturday, kumain kami ng biyanan ko. Nung dinner kami somewhere sa Binondo. Tapos habang kumakain kami, yung manager doon, ang galing. Ang galing mag-sales talk. Alam mo gano'n siya kagaling mag-sales talk? Kasi namimili kami ng restaurant. Eh nakita nung manager na namimili kami sa labas, lumabas. Tapos sabi sa amin ng manager, Sir, dito kayo, masarap ang pagkain namin dito. Eh sabi ko, Chinese kami, hindi kami sanay sa mga Italian food. Sir, pag hindi kayo nasarapan, ako magbabayad. Oo, narinig ko biyanan ko. Biyanan ko, Chinese. Sige, dyan tayo. Kain kami, di ba? Kain. Tapos, isa sa mga nirekomenda niya, yung pizza. Pizza. Tapos sabi niya, Sir, etong pizza masarap to. Talaga, Sir, isa pa. Pag hindi niyo naubos tong pizza, magre-resign ako.
Ganon siya sinabi, ganyan sinabi sa akin ko, okay ito ah. Sabi ko, sige. Sabi ko, gano'n siya magsalita. Sabi ko, wait, okay, prospect na to ah. The moment yan sinabi, sabi ko, uy, prospect na. Tama-tama, sabi ko, huwag kang magdala. Pag ikaw nag-resign, may bibigay ako negosyo sa'yo. Sabi ko, sige sir. Diba? So, ito may nakakatuwa. Naubos namin yung pizza, masarap ka talaga. Masarap nga. Diba? So, naubusan, nagbayad kami. And then afterwards, mga kaibigan, nagbayad na kami, tumayo ako, kinausap ko na yung tao. To cut the story short, na-invite ko siya sa business. Diba? Na-invite ko siya. So, sabi ko, gila sayang to eh. Tapos sabi naman ng asawa ko, yung asawa ko habang kumakain kami, hindi mo na. Sabi ko, mamaya may timing yan. Lalo may timing, hindi pwedeng babanat ka kagad. Wala sa timing, wala sa mundo. Excited, sabi ko, kunin mo na, baka iba pa makakuha niya, sayang yan, di ba? Ganun siya. So, nakuha ko yung number niya, mag-meet kami tomorrow. But here's the point, mga kaibigan. Hindi kasi ako sanay nag-invite na may kasamang ibang tao, kasi nailang ako eh. Isipin mo ganito, di ba? Ewan ko kasi di ba minsan nakakailang mag-invite? O hindi, ako to nailang ako mag-invite pag nandiyan yung ibang tao, especially biyanan ko pa, na hindi networker. Ano ba yun? Hello? Yes. Kasi yung ganito, di ba? Typical Chinese, may edad na, rich, tapos, ano gawa nyo? Ano yan? Ano royal? Gano'n. Gano'n. So, nailang ako, pero sabi ko, hindi sayang to. Pag ito, hindi ko pa pinuntahan to, sayang opportunity. Sayang kasi sayang yung timing. Kasi, pwede ko siyang balikan the following day or mamayang konti. Kaya lang, wala na yung timing na yung excited siya, maganda yung usapan. Alam mo yun, kumbaga, yung timing, ganado siya, ganado siya malaman kung ano yung negosyo ko, nandun na eh. So pag binalikan ko pa siya mamaya, pag wala na yung biyanan ko, okay, kamusta? O sir, pati bumalik. Bigyan kita card, ito. Di ba pangit? So ako naisip ko na that time, hindi, laban na to, sayang to, baka makawala pa. So yun yung mga kaibigan ko. Sabi, unwavering courage, pag meron kang nakitang prospect, example lang, pag may nakita kang prospect at feeling mo okay na, tama yung time, sugod na. Huwag ka na yung ayaw na ako. Baka hindi. Pero pag meron ka na nakita, sugod na agad. Nagets nyo? Yes. So sabihin mo sa kanila, sugod agad. Sugod agad. Magsakay mo ng jeep, mabayad kung prospect. Magbabayad na, ha? Huwag ka lang. Pamasahe yun, hindi pa pwede yun. So, yung ganon. Are we clear? Yes, di ba? At the same time, mga kaibigan, make things happen attitude. Make things happen. Yung tipo ba na, do not wait for things to happen. Make it happen. Ako madalas ang in-example ko dito is, for example, kunwari si Kuya, prospect ko siya, okay to, hindi ko na-antay na magkaroon pa ng opportunity para kami magkita. Gagawa na kagad ako ng paraan para magkita kami. Diba, as I've said, mga kaibigan, yung gusto ko siya, hindi, it's either invite ko na kagad siya on the spot, or, parang kita tayo, coffee naman tayo. Make it happen. Kasi minsan, mga kaibigan, inaantay pa natin sila kung kaya sila ready. Okay, pa nag-uusap, pa nagkukwentuhan kami ni Kuya, nagkukwentuhan kami, ililink ko siya sa conversation papuntang Royal. Hello? Yes. Yung tipo ba na parang nag-uusap kami, okay, kamusta ka na? Okay naman. Anong work mo? Ganito. Ay, pare, ganda ng work mo. Pero pare, sa tingin mo ba? Di ba, dami mga bagong sports car ngayon sa labas? Oo nga eh, pare, di ba? Hindi ko sa tingin mo, pangarap ko naman ng sports car. Gusto mo sports car, ikaw. Oo naman, pare, kailan mahal eh. Talaga? Oo, magkano ba yan? Kailangan sports car, 8 million. Gano'n, mahal mo na. Mag-down payment ka, 2.4 million, 30%. Sa buong kunin yun, ay bro, marami ako alam dyan. Baka interesado kami, kaibigan ko, nakapag-sports car. Talaga, ano ba yan? Yung make it happen, papunta sa gadon. Hindi yung parang gusto mo sports car. May alam ako. Kaibigan ko. May business. Yung supply. Make it happen. If you have a goal, na-start ka na mag-royal ngayon, gusto mo may malaking network, pwede naman eh. Ang kinagandaan while doing royal, the possibilities are unlimited. Kahit ano pwede. Pwede ka mangarap nga kung kahit gaano kalaki. Alam mo, nagugulat nga ako ngayon sa income ng mga distributors natin. Kasi,
Una, ang laki ng income. Pangalawa, ang bilis magkakotse. Do you agree? Yes. Pag talagang pag talagang hinataw mo, ha, talagang tinabaho mo talaga, in less than a year, magkakakotse ka talaga. And for me, nakakagulat yung kasi mga kotse pang binibili nila, hindi ordinaryo. Diba? Dito, pag nakamontero, normal. Anong kotse mo? Nakakaya. Ano yun? Montero lang. So, right now, mga kaibigan, isipin mo lang ganito. If you want to have a big income, one rule, create a big network. And if you want to create a big network, kapatid, ito lang din, ang katapat lang ng trabaho lang. Trabaho lang, kasi naniniwala po ako sa Diyos. Actually, naniniwala din mo kayo, tama ba? At alam ko yung Diyos natin, patas o hindi. At alam niyo, tinabaho mo yan, at deserve mo, bibigay sa'yo eh. Kasi sinuot yung mga parents. O, sa mga parents, di ba? Kaya anak ko kayo. At dahil meron tayong mga anak, mga kaibigan, pag alam mo yung anak mo may hinihingi, at alam mo deserve, ibibigay mo yun eh. Kung tayo nga tao, naaawa tayo sa anak natin, Diyos ang mapakaya natin, hindi sa atin ibibigay kung deserve natin. Diba? So, I think that aspect. So, sabi ng iba, sir, bakit ka hirap na hirap na ako? Hindi ka hirap na hirap. Maarte ka pa lang, di ba? Kasi mga kaibigan, kung titignan mo yung ating mga top receivers, sila Arnel Salazar, Gio Ocampo, sila Jerome Cruz, sila Gibo, sila Rocky Espadon, mahirapan din naman sila eh. Pero alam mo saan tayo maswerte ngayon? Kasi nandiyan na sila. Kasi nung simula sila, wala pang preba. Dati nung sisimula sila, yayaman ka. Yayaman tayo. Balang araw, yayaman din tayo. No, balang araw. Someday, vision. Pero ngayon, hindi na. Pag sumali ka ngayon, nag-royal ka ngayon, maniwala ka, pag mag-royal tayo, yayaman tayo tulad nila. Meron ka naman ituturo eh. Dati wala ka ituturo eh. Yayaman tayo tulad. Basta ngayon lang. Ngayon nandiyan, katabi mo, nakakausap mo, nakahawakan mo eh. Yes. Diba? Yun ang kinagandaan ngayon. Kapag ang sarap mag-royal ngayon, ang sarap talaga. Tama nga eh? Tama eh, diba? So that's how you start doing the business, mga kaibigan. Tapos, what makes royal a perfect business? Eh sir, bakit royal? Kasi ang daming negosyo eh. Pero ano para sa akin, gusto ko royal kasi perfect siya. Bakit siya perfect? Ito mga kaibigan, paliwanag ko po sa inyo. Number one, you have the freedom to choose. Sir, ano i-choose namin, sir? Una-una, you can choose how much you want to make. How much income you want to generate. Kasi, ladies and gentlemen, when you go into employment, you cannot choose it. Oh, by the way, you can choose. Pero yung gusto mo, hindi mo minsan nakukuha. Di ba, sabi mo sa boss, papasok ako, gusto ko sweldo ko mga ang gusto ko sweldo mga 85,000 a month. Ano trabaho mo? Maintenance. Hindi pwede. You don't have that right to choose. But in Royal, mga kaibigan, you can choose. Alam mo na overwhelmed ako. The first time I joined the Royal Travel last year sa Europe All-Star, I was very much overwhelmed when I joined the travel. Kasi bakit? Nagulat kasi ako na nung pumunta ka, kasi first day namin we were in Amsterdam, tapos after a few days pumunta kami ng Germany, then after a few days we went to Switzerland, and then last 3 days namin we were in Paris. Nung nasa Paris kami mga kaibigan, meron sa pasada doon yung Champs-Élysées, na doon yung mga talaga high-end shopping mall. Hindi, high-end shopping. Para siyang Rodeo Drive ng LA. Pero sa sobrang high-end niya, nakakagulat kasi yung mga brand ko, wala doon. Yung Giordano, Busini, wala. Yung pinaka-low, yung pinaka-masa ng dating niya, yung H&M. H&M ba? Oh, H&M. FHM, hindi pala basta sa H&M sila dito, H&M. Yun mga kaibigan. Siyempre ngayon, yung mga royalista, kung lahat nagpuntuhan sa LV, Louis Vuitton. Eh, Louis Vuitton mga kaibigan, siya lang ang nakita ko doon na establishmento na building sa kanya, buong building, LV lang. So ako naman, nagulat ako, remember I'm Chinese. Uri po, ha? May dala akong euro. Mula Amsterdam hanggang Paris, hindi ko makawala sa bulsa ko yung pera. Talagang ano yun, nandito talaga yun. Ang mindset ko mga kaibigan, regalo ko asawa ko ng bag. Now, mga kaibigan, my wife, ano siya, hindi rin siya maluhong tao. Although negosyante siya, she came from a very good family.
Ang sa amin, she was brought up na talagang ano rin talaga, very frugal din siya. So, it's just a nice way of saying, kuripot din siya. Okay? So anyway, a year before that, we went to Hawaii. A year before that, 2011, pumunta kami sa Hawaii, binilang ko siya ng bag. And ang binili ko sa kanyang bag, yung coach bag lang, simple coach bag lang, but it was worth around 12,000 pesos. I'm sure maliit lang to, isang package lang to sa atin eh. Pero alam mo ba, mahal na kami nito kasi hindi kami sanay bumili ng mahal. So para sa kanya, parang mahal, sayang pera, lalagyan na naman ng magamit yan eh, pang araw-araw lang eh. So ganyan. So okay, gusto ko mag-level up. So when I went to Paris, the following year, ang bibili ko naman sa kanya, syempre, level up, pero huwag naman sobra, di ba? Ang budget ko sa kanya, mga around 40,000 lang. Na bag. Tapos ang brand Longchamp, kasi ito sinabi rin sa akong kaibigan, sabi ko, ano bang brand na maganda? Na medyo may brand naman, medyo class, pero huwag naman mahal. Sabi niya, Longchamp. Mga around 40,000. Sige, lahat sila nasa LV. Ako, pumunta ako sa Longchamp. Yung Longchamp, malayo doon sa main road. Medyo tago, di ba? Sige, chilag ako, lakad-lakad kami yan, di ba? Maganda naman. So I got a bag, worth, mura lang eh, mga around 27,000 lang siya. Di ako naman, tuwang-tuwa ako, yes. Meron ng bag kasawa ko, yes. May pasalubong na ako. Parang feeling ko, ginto yun eh. Ha? Nakamatabi ko pa eh. Uy, peta ka ha, latest collection to ng Longchamp. Di proud ako, di ba? Dalala ko pa. Naglalakad ako sa kalsada ng Paris. Longchamp, yes, right? Longchamp. Hindi ganun na. Punta na kami sa LV. Pagdating sa LV, may security guard. Sinasala kung sino papasok, sino hindi. Pag feeling niya na wala ito, hindi ka papasukin. May kinabahan tuloy ako na, bakit daw papasukin ah? So, puwi-puwi lang kami. Good thing, Royal, pinapasok naman tayo lahat, di ba? So, pinapasok kami, ito maganda, pagdating doon, talagang very specialized yung mga tao doon. 1:1. Pag namimili ka, asin ka talaga. Tapos sa kanila pa, pag nandun ka, may libreng champagne. May libreng pagkain. Meron tayong Royal, I will say, may isa tayong distributor, inom. Yung pala yun, marketing strategy. Pag naparay, inom mo, naparay ka namin, I buy that. Nagbili na sila. And ano ba nakakatuwa? Kasi yung mga royalist na mga kasama ho natin, nakakatuwa kasi pag namimili sila, hindi gamitin ng presyo. And when they buy because they like. Kasi minsan ganito eh, bibit ang ganda. Ay, pangit. Alam niya yan na. Pero ganun din kayo ah. Yung ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda pa. Ano po, mas masira yata ito? Meron tayong royalista na nakakatuwa. Pumunta ng Europe, ang dala lang sandals. Sandals na sa... Bakit sandals ang dala mo? Sir, doon ako bibili sapatos. Punta kami sa Switzerland, punta kami sa snow eh. Bili siya yung, makapal na rubber shoes, pang snow. Then pagpunta namin ng Paris, bili siya ng first day kagad, bili kagad siya ng LV, driving shoes. Then the second day, pinalitan niya. Bumili siya isa pa. Bakit ka bumili pa isa? Sir, hindi komportable maglakad eh, bili pa ako isa pa. Sabi ko, magkano ba yan? 45. 45,000 pesos? Oo. Ano yan? Isang pares? Siyempre siya, isang pares na yan. Then bumili pa siya ng isa. And then meron tayong mga distributor, binibili mga sinturon, diba? Tapos yung sapatos, sinturon, bag. Tapos yung shoulder bag. Sabi ko parang, grabe to. Grabe to. Mga kaibigan, nakapag-travel rin naman po ako before Royal pa eh. Pero, na-overwhelm lang ako kung gaano kalakas mag-shopping ng mga kasamahan natin. Which only shows mga kaibigan, by the way, kung nag-shopping mo sila, cash ha, hindi sila card. Cash. So, ibig sabihin, if you have that much cash to do shopping, sobra-sobra talaga income mo. Yes or no? Yes. Kasi hindi mo pwede mga kaibigan, bibili ka ng 50,000 na sapatos, ang income mo, 100,000 lang. Hello? Yes. Di ba? So, ibig sabihin, for them to buy this, ibig sabihin, ang income nila, sobra-sobra talaga.
LV pa lang to. Eto pa, ngayon lang din ako nakakita na nag-tour, mas gusto mag-shopping kaysa mag-tour. Kasi syempre, pag nagtuturo ka, di ba, may itinerary yan. Pupunta ka sa ganito, pupunta sa ganito, di ba? Hindi, kinansel. Wala lang tour. Dito na lang kami, shopping na kami magdamag. Nung natapos, galit pa. Bakit? Kulang daw yung time. Mula 10 ng umaga hanggang 7 ng gabi, kulang ang time. Kulang yung time. Sa kanila ako, sa tagal naman mamili ko mga tour. Eh, hindi naman binili ko eh. Inibig ko ba para mawala? Sabi ko, mali ito. Tawag ako, text ako sa asawa ko. Alam mo, dapat next time, bibili na rin ako. Alam mo, nakakahawa kasi ang sarap parang mamili. Ang sarap mamili. Yung parang pag-uwi mo, bibigay mo sa mahal mo na, love to. Kasi alam mo, deserve niya kasi na mahal mo eh. Yes or no? Yes. Hindi yung, alam mo, mas mahal na mahal kita. Kasi shopping, alam mo, mas mahalan na lang tayo, ha? Mas importante yung pagmamahal ko. Hindi naluluma, ha? Then, we have some distributors, ang katabi ng LV naman, Hugo Boss. Hugo Boss. So, punta rin kami doon sa Hugo Boss. Iba pala mga kaibigan, pag mga high-end shop, inaasikaso ko talaga, pag upo mo doon, may Coke. Kapila, siyempre, eto Coke naman. Nagantin na nga lang ako, lechon, baka sa ko eh. Tapos may hapunan mo eh, di ba? So, punta kami sa Hugo Boss. Pero hindi kami sa ground floor, doon kami sa basement, pang VIP. So, sorry, let me rephrase. Doon mo sila sa VIP. Ako sa sunod lang din ako. In my long jam, di ba? Punta kami doon, naging sila. We have distributors who bought a coat. 50,000 coat lang. Di ba? Sir, Hugo Boss pa yan? Hindi, assistant ni Hugo. So sabi ko, kasi remember that time, 7, 8 months pa lang ako sa Royal noon. So, first time ko sila makasama. Sabi ko, nagugulat ako sa kanila. Tapos yung pa yung, the way they want to shop was, meron kami sa tayong distributor, ito ba ginawa? Bumili ng 2 maleta. Sabi ko, bumili ng maleta? Sir, mura, 10,000 lang. Okay, tapos, sir, marami akong paglagyan, marami akong masya-shopping. Kasi pag wala akong biling maleta extra, konti lang masya-shopping ko. Imagine mo, bumili ng maleta para makashopping. Hindi, totoo. So, bilisan ng maleta, nilagyan ng pag-shopping. Ala, sige, bili. So, nakakatuwa. Naisip ko ngayon, o nga, no? Kasi pag kumikita lang mo tayo ng mga 100, ito pwede mag-shop eh. Hello? Yes. Pero yung mga nakasama natin, kumikita more than 120,000 a week. Kaya parang ganun na. Sabi ko, ito na-realize ko. Ito pala ang magiging future ng mga nagro-royal sa Pilipinas. Yes! Nagkataon mga kaibigan, nauna lang sila. Buti na lang nauna sila. Bakit? Kasi they've already paved the way for us. Inayos na nila yung daan. Kasi nung panahon nila sisimula sila, ang dami nilang mga rough road, dinaanan, mga hirap. Kasi lahat sila nagsisimula eh. Pero dahil tapos na sila, pabalik-balik na sila, yung daan talagang palitadang-palitada na, smooth na. Kaya pag nag-work ka, swabe na lang. Yes! Nag-gets nyo? Yes! Kaya pala, palakpakan natin mga top earners natin ngayon. And mga kaibigan, hindi nakakapagtaka. One of our top one right now, Ms. Raquel Espadon is in the house. Palakpakan Ms. Raquel Espadon. Mga kaibigan, she's now the top one. At may bago siyang direct, nag-invite pa din. At nakaupo sa seminar, kaya huwag kayong magtaka kung bakit siya lumalaki income niya, lumalaki grupo niya, kasi kaya siya kasipag. Partida, tinatamad pa siya niyan, ha? So, nag-gets nyo? So, yun ang kinaganda, they've already paved the way for us. For all of us. Not just for you, but also for all of us, mga kaibigan. And ang kinaganda, freedom to choose whatever. Kahit magkano pwede mong kitain. Tatrabawin mo lang. Sabi mo sa kanila, trabawin mo lang. We can have financial freedom and time freedom. Alam mo, minsan pa nagka-Facebook po ako. Nagugulat ako sa mga leaders natin. Minsan sila nasa Macau. Minsan sila nasa, katulad right now,
Sila Rocky, she has a group right now in Paris. May grupo siya doon, pupunta siya doon, mag-RBT. At the same time, mamamasyal siya. So, ibig sabihin, kung ikaw nag-work ka lang, hindi mo magagawa yun. Hello? Yes. Sabi mo sa boss, pwede ba maglilib ako? Bakit? Punta lang ako ng Paris. Bakit? Mamamasyal. Sabi ng boss mo, buti ka nga, naka-Paris ka na eh. Kaya ako bored, di ako makapunta eh, di ba? So, sabi, yung ganong klase, level. You have to understand these things. So, tanong ko ngayon, gusto nyo rin ba magkaroon ng downline abroad? Yes! Anong bansa? Paris kayo din. Ano yung Paris? Paris ka na naman din. Paris lang, di ba? For you, and ito lang din when you do traditional business, for you to start a business, you need to have a capital, experience, and syempre, ang problema, no experience, rental accounting, headache, and maintenance. Anong point ko? Me and my wife, before I started with Royal, me and my wife were planning to open another business. Kasi my wife is into garments. Ngayon, ang garments kasi ng wife ko, siya kasi nagsusupply ng damit sa siya magawa doon, di ba? So, yun. Pero, sabi namin, mag-open tayo sa pang-branch, ako mag-handle. Ang problema mga kaibigan, nung ako na mag-handle, so naghahanap na ako ng pwesto, we have the money, but here's the problem. Nag-aaway kami parati. And the reason is, kasi maraming akong desisyon doon sa business na yun na palpak. Bakit? May kapital kami. Ang problema, wala akong kaalaman sa negosyo yun. At therefore, wala akong kaalaman. Ang problema, mali-mali desisyon ko. Ang kinaganda ng Royal mga kaibigan is kahit wala akong alam, may libreng trade para matutuho tayo. Tama ko ba yun? Eto pa sabi ko sa asawa ko, love, kung gusto mo, turuan mo na lang ako. My wife, syempre, too much familiarity ako lalaki. Ano ang sabihin ng asawa ko? Husband, ganito gawin mo. Excuse me, ako ang lalaki, ha? Syempre, ang hirap din dun di ba? Pangalawa, sabi ko, why not kumuha lang tayo ng partner? Kasosyo. Sabi ako, kukuha tayo ng kasosyo. Sabi ko, at least, meron lang tayong may mag-guide sa atin. Sabi naman din ng wife ko, mahirap magkasosyo kasi pag nagka-problema, away pa yan. So, mahirap huwag na lang. So, ang hirap isipin anong negosyo papasukin at the same time. May kapital. Ang tanong ngayon ganito, anong negosyo papasukin mo? Hello? Yes. Anong negosyo? Sabi naman, hindi. Ako pag nag-retire, pag ako nag-retire, mag-negosyo ako. Kasi pag nag-retire ako, meron akong 10 million pesos sa aking retirement. Malaki mali? Malaki yan. Ang tanong ganito, ano tatayo mong negosyo sa 10 million? I'm sure marami kang options, di ba? Magtayo ka ng store, tindahan. Okay yan, di ba? Hello? Yes. Yes. Ito ngayon mas maganda. May tumabi sa'yo, napakalaking store. Di ba? Meron siyang retail store, meron siyang restaurant, may sinihan, may ice skating, ang dami, di ba? Na pwede kami sa kanya. Ay, wala akong sinabi, ha? Ito ngayon, ikaw, saan ka pupunta? Sa maliit o sa malaki? Okay, tawag pa itong store. Ito masakit ngayon. Yung 10 million mo, ang puhunan niya is 100 million. At kung kulang po to, pwede pa niya dagdagan ng additional 100 million. Yung 10 million mo na habang buhay mong inipon, lifetime savings. Sa kanya, barya-barya lang. Ano laban? Alam mo ang tawag dyan? It is the small fish versus the big fish. Wala kang laban. Tayo ka ng karinderya. Diba? Maraming tao kumakain karinderya Tama? Yes. Yan, pag kumikita yan, kapit-bahay, magtatayo na rin ng karinderya. Tama? At pag malakas ang kita, may makikita ka dito sa kabilang kanto, may malaking bubuyog. Diba? Ang masakit, yung tindera mo kumakain sa bubuyog pa. At bago yung bukas yan, sasabi pa, 5 tulog na lang. Open na kami. Ikaw naman, 5 tulog na lang, sarado ka na. Tama ba rin? Tama, ganito nangyayari naman talaga Diba? I have a friend right now. May restaurant siya. Ang restaurant niya katabi ng isang bus terminal. It's doing well. Kaso may ordinansa ngayon.
Lahat ng bus terminal outside Metro Manila na. Yes or no? Yes. O yun, kanakabahan siya ngayon. Kasi pag yun lumipat, malamang nandududa rin siya, lilipat na rin siya. You see what I mean? Ang hirap kung pipiliin mo. Hindi mo control. Unlike sa real, you can choose. Saan mo pwede mag-open, saan ka mag-network, you can choose anywhere you like. And you can choose how much income you like to earn. Ladies and gentlemen, try to understand this. The checks, the income, will never lie. What do you mean, sir? If you're hardworking, it will show on your income. Eh sir, hardworking naman ako, but how come it doesn't show? Nagsisimula pa lang. Remember, lahat ng malaki, nagsimula sa? Maliit. Correct. So ngayon, check mo, malaki, maliit? Maliit. O, malaki na yan, kapatid. Okay? Now, you can start part-time. Sino ba rin yung part-time? Yan, part-time. Diba? So please, sa mga part-time, do not resign. Please do not resign. Gabi na, bukas na lang. Do not resign. Don't resign na. Ako mga kaibigan, I always tell people na, if you want to do the business, especially kung may trabaho po kayo, do it part-time muna. Do it part-time. Sabi niya, sir, bakit? Unang-una kasi mga kaibigan, lalo na pag breadwinner kayo. Example, your job gives you a salary of 20,000 a month. Pag nag-resign ka, okay Royal. First month. Oh. 20,000 ka a month, sa Royal, wala pa. Zero. Okay yan. Ito masakit. Pag bigla ka nag-resign, kasi excited ka. Power to. May sumali. At nag-match. Meron ka ngayon 3-4, power, di ba? You see? Kasi sabi mo sa akin, ano mo sir, nakakayo sa family ko. Bakit? Family ko negative. Kapatid, hindi sila negative sa Royal. Negative sila sa'yo. Kasi ito ang ginawa mo. Hindi na, totoo lang. Diba? Hindi sir, para kasi makakatawa ko eh. Alam mo mga kaibigan, totoo makakahatawa. Ito kasi problema kasi lang. Ito lang Eh paano, what if yung mga invite mo, mga part-timer din? Kailan sila hataw? Umaga, tanghali, gabi. Ano? Gabi. So anong kinalaman ng full-time mo? Wala kang gagawin umaga, tanghali. Pinatay mo sila dumating sa gabi. Nag-gets nyo sa mga part-timer. So, ang sa akin mga kaibigan, sir ang gagawin namin, pumataw ka sa gabi. Teka, let me rephrase that. Pumataw ka sa gabi. Pumataw ka after office hours. Diba? Sir, mapupuyat kami, okay lang yan. At least sigurado ka, para may panggalaw ka. Alam mo mga kaibigan, nung nagsimula po ako mag-network before, long time ago, panahon niya. So, 1996 mga kaibigan, imagine mo, my house was in Bloomingdale. My work is in Novaliches. My network marketing company was in Green Hills. I won't say what company, by the way, for courtesy purposes, but it's been like that forever na po, okay? So, no. Okay. So, mga kaibigan, ito po yung senaryo. Okay. Oh, ngayon, ang trabaho ko po dito sa Novaliches hanggang 4:30 ng hapon. 4:30 ng hapon. Sa traffic, mga kaibigan, makakarating po ako ng business, kulang-kulang, mga mag-aalas 7 na ng gabi. Totoo yan. Siyempre, may dala na yung mga prospect ko, nagre-recruit na kami, tumalaki ng grupo ko, di ba? Income ko, wala pa din. Matatapos ang seminar, lahat kami, 10 p.m. afternoon, ma'am. Pag 10 p.m., uwi na ba yung tao? Hindi pa. Hindi pa, yung upline ko matindi yun, hindi kami pinapauwi hanggat walang eyebags. Matapos kami, 1 a.m. Nung panahon na yun, sa Green Hills, Ortigas, pag alam mo na, wala ng jeep. So lalakarin ko, if you're familiar with the area, lalakarin ko mula Green Hills hanggang Aurora Boulevard, St. Paul QC. Malayo, di ba? That's why I'm so slim. So, yun yung lakad ako.
Pagdating sa Aurora Boulevard, sakay ako gayang Divisoria, baba ako recto. Pagdating recto, sakay ako gayang Bloomington, baba ako Bloomington. Pagdating sa Bloomington, tatambay muna ako ng 7-Eleven. Kasi pawis ako yan malagkit. Tambay muna ako sa aircon para mukha akong sariwa ulit, fresh. Hindi, totoo to. And then, uwi na ako sa amin, walking distance na lang. Paglakad ko doon sa amin, katok ako, kasi dati wala kami, gusto ni mama kasi siya nag-open ng door for us, para she know what time kami uwi. So pag uwi, sabi na, Ola, kumain ka na ba? Oo, ma, kumain na ako, pinakain ako, apel, gusto na ako. O sige, tulog na siya. Pag tulog niya, doon akong lalapag sa kusina. Hindi ko pinapakita sa mama kung gutom ako, pagod ako. Kasi maawa sa akin, sabihin niya sa akin, wala nangyayari sa ginagawa ko, nangyayari ka na, gutom ka pa parati. Network, kaya ako nagutom ka dyan. Hindi, totoo. Sinaga ko yun for 3.5 months. Ulitin ko 3.5 months sinaga ko yun. Tuwing linggo, dala ko yung package ko, pupunta ako sa simbahan bago mag-party sa kainta. Punta ako sa simbahan, magdadasal po ako, dadasalan ko yung package ko, sana mabenta. Totoo yun, totoo, dinadasalan ko talaga yun. Sasakay ako ng G-Liner, papuntang kainta. Hanggang makarating ako ng Angono, Rizal. Doon sa may Iglesia ni Cristo, di ba? So nandun ako noon, tapos lalakad ako, pupunta sa subdivision pataas. Ganun ginagawa ko every Sunday. Every Saturday naman, nandun naman ako sa Bulacan, doon ko sa Bulacan. Sinatsaga ko rin yun. Mga kaibigan, dati nung wala pang biyaheng diretso, mula dito hanggang Angat, Bulacan. Sakay ako sa Caloocan, sakay ako ng minibus. Alam niyo ba yung minibus? May minibus pa ba? Meron pa? Aircon hindi? O, yun, sinasakyan ko dati, minibus. Hanggang Santa Maria, Bulacan. Pagdating na Santa Maria, Bulacan, sasaya ko ng jeep, biyaheng Angat. Norsagaray. Hanggang Norsagaray. Pagdating ko ng Norsagaray, sasakay ako ng jeep, papuntang Sulukan, Bulacan. Pagdating sa Sulukan, sasakay ako ng tricycle, papunta doon sa baryo. Every Saturday. Tapos, pag-uwi ko, lahat ng bitbit ko, pag-uwi ko, bitbit ko pa din. Walang bumili. Tiyaga lang. Tapos, daytime, papasok ako. Minsan, nag-a-absent ako pag may mga RBT po ako. Tiyaga ko lang din yan. Pero naman kasi naniwala kasi ako, alam ko lalaki ako Alam ko yayaman ako, naniniwala ako doon. And sabi ng tao, yayaman ko ba talaga? Oo. Bakit kanya kapatid? Basta! Because, ladies and gentlemen, even though people do not believe you, what is important is that you believe in yourself. Madalas sa mo, yayaman ako. Yun lang naman din yun Tingnan mo sa labas, huwag ka mag-royal, sa labas. Sabi mo, yayaman ako, matatawanan ka. Why? Because they do not have what they call vision. Vision are the things that you see even before it becomes obvious. Bago siya maging halata, bago maging obvious, nakikita mo na. Ang tawag doon, vision. Tignan mo yung katabi mo, may vision ba yan? Tignan mo. Tsaka sa mga part-timers, ito nang share ko sa mga part-time, ang sarap mag-part-time. Alam mo bakit? Kasi pag kumikita ka na, ang lakas ng engganyo. Diba? Ako, ang sweldo ko nung panahon na yun, 3,500. Sweldo ko noon ang 1996, this was my job. Tapos, yung MLM ko noon, mga kaibigan, kumikita na ako ng 30,000 a month. Ulitin ko, this was the minimum before minimum wage. Ang jeep nung dati, 150 lang. Magkano ba ngayon? Mataas na, di ba? Dati 150 lang. Ang Chicken Joy dati, 25 pesos lang. 1 piece Chicken Joy with rice with coke. Magkano ngayon Chicken Joy? Yun, so ito, 25 pesos lang doon, no? Tapos dati, gusto pa yung payphone, yung benching ko. Ganon. Ito pa dati, pagkatawag kami long distance, dahil kami 1, 1, 0, 9.
Diretso sa operator. Operator, pwede pakiconnect sa Cavite. Collect call, ha? Ganun pa dati noon. Sinagat din namin noon. Ito maganda. Part-time. Full-time job. Habang lunch break, kakain na kami lunch break. Nung kakain na, lahat ng office mate ko, Assistant Secretary to the President. Ha? May baon. Yung mga driver, may baon. Security guard, may baon. Messenger, pa-deliver sa Max Chicken. Kaya yung mga office mate ko, ay, ano yan? Max Chicken. Tapos kinabukasan, pa-deliver naman ako, tropical nut. Every day, lunch ko, pa-deliver ako. So, ang lakas mo inganyo. Tapos uwian na. Uwian na. Sila nag-aabang ng jeep. Taxi. Messenger. Naka-taxi. Diba? So, nakita na yung difference. Kaya ang sarap na kaya that time, sa mga part-timer, sa simula, medyo mabagal ang growth nyo. Pero pag nagsimula ka na, pag pumutok yung grupo, bigla kang bubulusok. Ito mangyayari sa'yo. Sa simula, ganyan ka, oh. Ganyan. Ito, day 1. Mabagal. Pero pag medyo pumitik ng konti, pag pumitik ng ganti, yung pattern niya, supposed to be dapat magiging ganitong lipad mo eh. Tama? Yes. Hindi. Pag pumitik ng konti yan, biglang magiging ganyan yan, mataas. Alam niyo bakit? Kasi, from year to year, 0 ang naniwala. So, ibig sabihin, sa haba yan, ang daming negative na friends mo. Pero nung kumita ka na, yung mga tao dito, biglang magpa-positive dyan. Ang dami kagad sasama sa'yo. Kaya yung mga negative, huwag mong awayin. Ang tawag ng mga kaibigan, ROTC. Return of the comeback. Kaya pag negative, okay lang, reserve ka. Pang take off ka, pang take off. Ha? Para dito, sa take off, dito yan. Nagets nyo? Yes. So, kaya ang sarap mag part-time. Imagine mo, ganito pa nakakatawa, di ba? Nakakatawa pa. Hindi ko na nga tinuloy, sayang eh. Kasi, mga kaibigan, nag-resign po ako June. Nag-resign ako ng June. Dumating yung una ko sa sakyan, November. Ang sarap, di ba? Messenger ako, may sariling kotse. Imagine mo kung matutulala talaga pati yung mga office mate ko. Oh, well, lahat kami. Ikaw pinakamababang posisyon, pero ikaw nakakotse. Mga kaibigan, huwag mo na kayo. Lalo na pag ang kumpanya mo malaki, yung maraming kay empleyado. Tapos pag kumikita ka na, yung boss mo magiging downline mo. Tapos pag na-late ka, bakit ka late? Bakit? Wala po. Diba? Tsaka pag kumikita ka na may work ka, tapos kumikita ka, hindi ka natakot eh. Kasi bakit? May income ka na eh. Diba? Kasi tira mo pag wala ka pang income na iba, dyan lang sa employment mo, takot ka sa boss mo. Yes or no? Yes. Kasi sinesweldoan kayo ng 20,000 a month. Kaya, takot sa boss ko eh. Eh ngayon, nag-royal ka, nagwa 100,000 ka na a month. Pag sinabawan ka, bakit ka rin? Eh bakit? Naleklamo ka? O ba? Yung ganun ba? Kasi bakit? Alam mo kasi may income ka na eh. Ito maganda. Pag tawag ng boss ko sa'yo, apply. Di ba? Apply. Sabi, apply. Sabi ko sa'yo yung boss mo, apply, pwede ba kita tutusan? Tawag na, teka lang, busy pa ako sa RBP ko eh. Alam mo yung gano'n? Apply, teka lang ha, monitor ko pa yung mga transaction natin. Ang sarap ng pakiramdam pag kumikita kang part-time. Diba? Kaya yung confidence level mo, iba. Iba yung confidence level mo. Diba parang, iba kasi pakiramdam, like ganito.
Pag kumikita, parang gano'n lang. Every time when you go to a reunion, either friends mo or relatives, pag alam mo medyo maganda income mo, iba yung confidence level mo eh. Yes or no? Yes. Diba? So, ganoon din sa mga colleagues mo. I would suggest sa mga part-timer, do it part-time. Habang nagsisimula ka part-time. Eh, sir, kailan kami mag-resign? Actually, it's up to you naman. It's up to you. Pero for me, mga kaibigan, as long as you can still manage your time, part-time ka. Kasi bakit? Ang laki kasi ng prospect mo eh. Ang dami mong prospect. Tsaka yung mentalidad na minsan iisip ng tao na, ay, pag nagro-royal, kailangan pa na mag-resign. Eh hindi, ikaw hindi ka nag-resign. Tapos, ang maganda, kapag yung sweldo na, hindi mo kinukuha sweldo. Ba't di mo kinukuha sweldo mo? Wala, marami pa akong barya eh. O, di ba ganun? Barya, ano ba yan? Eh, barya? Magkano sweldo ko, 10,000. Ay, 5 match lang yan. Are you following me, guys? Yes. Ha? Sometimes, a lot of people din kasi, pag nagpa-part-time, hindi sila makapag-open ng negosyo din. Bakit? May trabaho ako. Pero yung trabaho ko, kailangan pa mag-negosyo din ako, kaya nakatutok ako eh. Yes or no? Yes. See? So, tendency no, hindi tuloy ako makapag-resign kasi pag nag-resign naman ako, kulang ang magiging puhunan ko sa aking negosyo. Unlike sa Royal, mga kaibigan, pwede ka mag-part-time, pwede mo pagsabayin. Ito nga lang, kapatid. Eh sir, di ba may masasakripisyo kami? Correct. Medyo hindi ka na makakapanood ng mga teleserye. Diba? Okay lang kasi meron naman iWantTV.com. Diba? So pwede kang umabot na lang, late night. At the same time, mga kaibigan, ang para sa akin lang, eh sir, di medyo magbabawasan ang oras ko sa pamilya. Oo. Oo. Pero tanda mo to. If you want more time with your family, give time to your business. Because if you give time to your business and when your business prospers, you can have all the time with your family. Yes. Nag-guess nyo? Mga kaibigan, faith. Ang tawag ko dyan, mga kaibigan, investment. Invest a little time. Invest time. Because when you invest time, you can get more time. Hello? Yes. You agree? Yes. Okay, good, ha? And sometimes may mga tao, kapatid, takot ka agad humato kasi they have fear of failure, baka hindi sila mag-click. Mga kaibigan, ulitin ko, we have all the necessary tools for you to understand this. So, huwag mo kayo matakot, do it part-time. Kaya sabihin mo sa katabi mo, part-time ka muna. Part-time muna tayo, ha? Now, ito maganda pa. Bakit maganda si Royal? It's recession-proof. Recession. Sir, ano ba yung recession? Recession. Pagkatapos ng klase, di ba may recess? Recession. Actually, mga kaibigan, pag sinabi kasing recession, ang ibig sabihin yan in terms of economics, tanggalan. Tama ba ako? Yes. Marami na ba kayo narinig na kumpanya nagkaroon ng recession? Yes. Like anong kumpanya? Anong Canada? Ha? Mga kaibigan, pag sinabing recession, yung kumpanya nagsasara, nagtatanggalan. Kasi ganito po ang equation kung mag-negosyo mo tayo, ha? Ganito po siya. Ang negosyo kasi is sales minus expense equals profit. So kung negosyante mo tayo, ang habol natin, profit. Nandito kasi yung pera, commission, income. Julia. Yan po yan. Ngayon, ang expense, mga kaibigan, yung gastos. Ang sales, yung benta ng kumpanya. Ito ngayon maganda. Kapag maganda ang benta ng kumpanya at ang expense, maliit lang, maganda ang profit. Hello? Yes. Okay, good. Ngayon, ito ngayon mas maganda. Kapag ang benta ng kumpanya mahina, ang expense tumataas in terms of percentages. Yes or no? Yes. Yes. Ito ngayon mas masakit. Pag mas malaki na ang expense kaysa sa sales, ang kumpanya, lugi. So kung lugi ang kumpanya, kailangan niya mag-adjust. Hello? So ngayon, ano ba yung expense ng kumpanya? Ang expense ng kumpanya, kuryente, Meralco, water, rent, correct? Sweldo, salary. Ano pa? Ha? Usually, ito yung mga fixed, di ba? Ito kayo maganda. Ang kuryente, tubig, pwede mong bawasan. Yes or no? Yes.
Yung renta, hindi pwede nakafix yan. Ngayon, ang kailangan solusyon dito is this. Kailangan tumaas ang benta. Itong ginaganda kay Royal. In terms of sales. Ang aking mga produkto, beauty products, health food products, and beverages. Eh sir, anong kinalaman yan sa recession? Very simple lang. Kung pag-aaralan mo natin mga kaibigan, in terms of statistics, ang pinaka number 1 produkto sa buong mundo, anong pinaka number 1 na produkto? Correct. Arms and weapons. Yan ang number 1 produkto sa buong mundo. Number 1. Number 2, mga kaibigan, ano? Consumable products. Consumable. Number 3, beauty. Number 4, health. Kapatid, syempre, ang Royal, walang arms and weapons eh. Diba? Pero, consumable. Beauty. Yes. Health. Guys, pasok na ho tayo dito. Bakit? Kasi tignan mo, si Royal, bakit hindi tayo nagbebenta ng TV, refrigerator, computer? Simple lang. Pag bumili ka ng TV ngayon, kailangan repeat order. Taon. Yung TV ko, nagkwento ko pa sa inyo, yung TV ko, regalo sa amin nung kasal ko, 2005. 8 years na, 2013. As early as 2006, sinasabi ko sa asawa ko, bumili kami ng LCD. Yung ganito. Ayaw. Kasi gumagana pa naman daw. Alam mo mga kaibigan, ilang beses siyang niligawan, hindi pumayag. Buti na lang. Yung biyanang ko naawa na sa akin, pumayag. Sabi niya, sa anak niya, pumayag ka na, kawawa naman asawa, gustong-gusto. Bumili ko kami ng TV na, yung malaki na. We bought a 51-inch TV. Yung talagang nilagay ko sa banyo kapag talagang laki talaga. Hindi, joke lang. Here's the point. Yung TV na yan, ang TV, ang tagal ng repeat order. Kaya kung mapapansin po ninyo, ang dami mga kumpanya before, sa South Luzon Expressway, mga factory doon nagsara. Puro mga electronics. Kasi bakit? Yun usually ganyan, ang tagal ng repeat order. Dito mo ginagawa ng Apple ngayon. Nasimula siya ng iPhone 4, iPhone 4S, ngayon iPhone 5. Diba? Anong pinag-iba nito? Dati, ang iPhone ganyan. Dito sa iPhone 5, pinabaan ng konti. Mas mabilis. Diba? Mas mabilis, mas malinaw daw ang camera. Ito ngayon ang tanong ko. Yung ganitong klaseng technology ng iPhone 5, pwede ba nilang gawin pa dati yun sa iPhone 4S? Yes or no? Yes. Pero ba't hindi na ginawa? Para bumili ka ulit. Yun yung purpose. For the repeat order ng sales. Kaya nga importante mga kaibigan ang repeat order. Eh tayo beauty products, ang Pilipino mga kaibigan, sa totoo lang. Kahit magutom, kailangan dapat maganda pa rin. Yes or no? Kung ay hilo ka na sa gutom, babasa ka na ako. Ayos na kulay ko. Ayos naman, no? Tama mali. Sino ba rin yung gusto pangit siya? Yung proud ako, pangit ako. Wala, di ba? Kaya doon pala sa product natin, ang lakas. Pansinin mo sa mga beauty, sa mga products natin, lahat. Health, beauty, beverages. Alam nyo na malakas sa benta nyo? Ano? Kojic, beauty, di ba? Bakit? Kasi ang Pinoy gusto pumuti. Yes or no? Yes. Yes, di ba? So kahit namumutla na, kulang pa yan, kulang pa, ha? Kulang pa. Beauty. Health, mga kaibigan, a lot of people are starting to become health buff. Yes or no? Yes. Especially me, at my age, I'm 40 years old. And as a person na 40 years old, mga kaibigan, I'm starting to, dati nung bata ako, wala akong pakialam sa health ko eh. Kasi bata eh. Yes or no? Yes. Di ba pag bata ka, gusto mo lang, bago ka lang, maayos ka, mabango ka, okay na yun eh. Kahit may sakit ka, okay, good. Ganun, di ba? Pero ngayon, pag may edad ka na pala, 40, ano ka na, how should I say this, na conscious ka na sa health. A few days ago, kahapon, nag-basketball ako. I'm into boxing now. I'm into boxing. Tapos,
Nag-basketball ako kahapon. Alam mo, nakakagulat kasi pag matagal ka pa lang hindi nag-exercise, yung tuhod mo lumalambot. Do you agree? Yes. Naramdaman ko yun kasi nung tumatakbo ako, nung maglalayap ako, yung tatalo na ako, nadadaba ako. Lang pa. Actually, totoo, kinabahan ako sa grabe. Ano na pala ako ngayon? Walang exercise. So, naging conscious ako ngayon. I'm starting to eat. Again, kinukorek ko na ulit yung aking diet. You know what's the funny thing? Since 2002 up to 2011, sabihin na natin, 2002 hanggang 2011, for 10 years, I do not eat pork. I do not eat pork. Hindi ako vegetarian. I eat beef. I eat lamb. I don't eat pork. Okay? Bakit? Bawal kasi sa Muslim. So, medyo I don't eat pork. Kasi lang, wala lang, kasi di ba I'm teaching yung positive thinking and pleasure, and yung connecting positive with pleasure, gano'n, di ba? Hello? Yes. So, kinonect ko lang na pag kumain ako ng pork, pork is bad, pork is bad, pork is bad. So, therefore, dahil pork is bad for me, hindi na ako makain. So, I just follow what I teach. And for me, isip ko rin, a friend of mine told me na kasi, remember the saying, you are what you eat? Yes or no? Yes. Okay, ganito may mangyayari. Kung anong kinakain mo, ganun ka. Anong pagkain ng baboy? Ha? Ano? Kanin baboy. So, madumi yun. So, ma-absorb ng katawan niya. So, pag kinamin baboy, ma-absorb mo din yun. So, yun ang minayset ko sa sarili ko. Akin yun ha, akin yun. Hindi ko sinabing gagawin nyo. Ganun ang ginawa ko. Pero, nung ginawa ko yun, napansin ko, gumanda ang aking digestive system, gumanda yung ano-ano ko. Everything, umayos siya. Plus, hindi ako kagatin ng lamok. Pansinin mo, dalawang tao. Pork eater, ako hindi ako nagpo-pork. Pag may lamok, ikaw una nadapuan. Because gusto ng lamok yung amoy ng baboy. I'm not kidding. Oo nga! Kasi ganito mga kaibigan. Diba sabi nila kapag kumain ka ng aso, tapos pag hindi naman aso, kakahulan ka? Actually, in principle, tama yun kasi lahat po tayo, may meron tayong scent. May singaw ba? Hindi kahit amoyin yan ng human nose. Pero pag mga animals, they can scent it. And kung ano man ang kinakain mo, sumisingaw yan. Beef, sisingaw yan. Lamb, sisingaw yan. Isda, sisingaw yan. Baboy, sisingaw yan. Nagkataon nga lang, among all those animals, yung pork, ang gustong-gusto, it attracts mosquito. I'm not kidding. Pork. Kaya nung lately, nung nagkakain ako dito, binalik ko na ulit pork. Ano ko eh. Natakam ulit ako sa pork, diba? So, naging kagatin ulit ako ng lamok, kaya marami akong kati-kati na naman. So, sabi ko, nag-decide ako, yesterday, hindi na ako magpo-pork. Hello? Yes. So, again, going back, in terms of health, mga kaibigan, especially mga middle age, like me, mga health buff na rin yan. Very conscious na rin yan sa health. Kaya gumaganda ang sales natin. Do you believe lumalaki ang sales ni Royal? Yes. Yes or no? Yes. Very simple lang. Anong katibayan? Tignan mo yung mga kumikita na madami. Tignan mo yung katabi mo, lumalaki na rin ang share niya. Lumalaki na rin ang share niya. Yes, sana ka lumaki na rin ang share ito. Lalaki yan kapatid, di ba? Royal is a family business. Do you agree? Yes. Kaya bakit siya sir family business? Kasi unang-una kapatid, when you're into employment, hindi mo pwedeng isama yung kamag-anak mo eh. Kasi ang tawag doon, nepotism. Diba? Ibig sabihin, parang ako, even if I'm the VP of marketing sa Royal, hindi ko pwedeng pasok dito kapatid ko eh. Bawal yun, nepotism. In fact, before I entered Royal, before I signed the contract with Royal, nakalagay pa doon lahat ng pangalan ng aking kapatid, pati asawa nila. Ganon. Kasi kailangan yun eh. Kasi nga, nepotism, bawal. Hello? Yes. Kaya kinaganda sa Royal mga kaibigan, ito lang din.
Ako bakit ko gusto ipasok dito kapatid ko? Because I know Royal is a very good company. Kaya lang bawal na eh. Pero kung ikaw mag-network ka, at alam mo may magandang opportunity, isasama mo agad mahal mo sa buhay. Yes or no? Yes. Yes, di ba? Parang ako mga kaibigan, yung kapatid ko ngayon sa Singapore, sabi ko, Shobe ah. Hindi, sabihin ko, batang kapatid na babae. O, Shob sila, Shob. Sabi ko, Shob, alam mo mag-royal kayo. Eh, ano ba yan? Hindi naman kami ni-network lang. Basta, mag-ano kayo, basta bumili ka ng package, tapos ako nang bahala sa iyo, mag-explain pag gamit mo yan. Basta maganda to, okay to, power to, hindi. Ano power? Power. Hindi kasi ni-network. So, basta ganun. Kasi because I believe this is a good business. Ladies and gentlemen, ito maganda. Unang-una napansin ko kagad dito, na isang pamilya, the Espaldon sisters. Rocky, Cheche Espaldon. Sila magkapatid, they're doing very, very well sa Royal. Another thing, mga kaibigan, pamilya ng mga Ocampo. Jay Ocampo, Ian Ocampo, Oliver Ocampo, lahat sila magkakapatid nito. Mike Ocampo, lahat sila kumikita rin. Very successful. Si Mike Doma, pati kanyang asawa, lahat sila nag-royal din. Sila Jerome Cruz, tsaka si Rocky Santos Cruz, mag-asawa sila, nag-royal din sila. Ariel De Leon, pati kapatid niya, si Norby De Leon, pamilya niya, nag-royal din. Di ba ang sarap mga kaibigan, kayo magkakapatid, magkakasama dito? Yes. At balang araw mga kaibigan, yung pamilya mo rin makikilala dito sa Royal. Family mo, actually mas magalang pati papa mo eh. Pasok mo dito, mama mo eh. Imagine mo, tawag mo sa mama, ma, ano, pay ka na ba? Wala pa, upline anak. O, di ba? O, mami, umating ka ng training, kailan meron kang GLA tsaka commitment ha. Yes, anak. Ang sarap kong ganun. Actually, ang formula nga nakakatuwa kasi I have seen with my own two eyes yung mga income ng mga royalista because I'm part of management. Nakikita ko yung mga ginagawang cheque eh. Pag pinipirma yung cheque, nakikita ko nakikita ko minsan eh. Nagugulat ako sa mga kinikita ng mga tao dito. Nakakagulat. And minsan hindi ko pa nga masyadong kilala yung tao eh. Meron pa nga ako nakita, cheque, magkano ba yun? 1M. Isang linggo. So parang, power naman to. Nakakainis ka naman, di ba? Pero alam mo, sabi ko nga eh, kung nagagawa nila, mas maganda, kahit kalahati na nga alam, mapunta sa pamilya ko, ganun din eh. Ang sarap eh. Alam mga kaibigan, isipin mo to ngayon. Ako advice ko sa inyo, kung may parents kayo, o may mga kamag-anak kayo, kapatid, na sa tingin mo nangangailangan ng hanap buhay, ipasok mo na sa Royal. Hindi na importante kung mabaliw sila dito o hindi. Hindi na importante kung maniwala sila dito o hindi, kasi pasok mo sila. Pwesto mo na sila. Sayang eh. Hello? Yes. Kasi alam mga kaibigan, sooner or later, sabihin mo, dati pala, pinesto na kita eh. Anti kasi silang ulo ko eh. Sayang, it's about time. Hello? Yes. Okay ba kayo? Okay so okay tayo mga kaibigan Your spouse, your children, parents, relatives, they can be involved with Royal, mga kaibigan. The spouse of a surgeon cannot be involved in the business. Example, ako, surgeon ako. Nag-opera ako. Kaso magre-retiro na ako, pwede ko kasi sa pasyente ko, magre-retire na ako eh. Ang mag-opera na sa'yo, sis ko, pwede ba? Hindi pwede. Ito mga kaibigan, pwede. Are we clear? Yes. The spouse of an executive cannot be involved in the spouse work. Paano ako? I'm an executive of Real, VP ako. Pwede ko pa sabihin kay Pres, medyo pagod na ako eh. Papalit ka na sa akin dito, misis ko, pwede ba? Hindi pwede. Mga kaibigan, you know what's the best part? Sa inyo po nagsisimula ngayon, ganito lang. Whether you like this or not, whether you believe this or not, simulan mo lang si Royal. Maniwala ka sa akin. Basta seryosoy mo to, pinakamatagal siguro, 1 to 2 years from now, sigurado ito magkakakonsye ka eh. Yes. Basta seryosoy mo to. Seryosoy talaga. Kasi trabaho mo talaga. Kasi alam bakit? Sa totoo lang, ay napakabilis po ng ating marketing plan. Napakasimple. It's a very, very fair business. Hindi porket ikaw na. Hindi. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Kasi mga kaibigan, hindi porket ikaw na sumali sa Royal. Hindi. Dito mga kaibigan, kahit medyo nahuli ka, makakaangat ka pa. A good example, ako.
Siyempre ako, meron akong downline. So siyempre, siya nauna ako, yung downline ko. Ako, kaya nga ako apply, di ba? Pero would you believe yung downline ko, isa, nag-100,000 na. Yung isa kong downline, sa abroad, nag-100,000 na. Ako, di pa ako nag-100,000 sa Royal, na network Hindi pa. So nakakatuwa. So paano mo sasabihin sa akin ngayon na una-una to? Eh yung downline ko, mas malaki check kaya sa akin. Mas masipag siya kaya sa akin. Huwag na lang natin sabihin yung mga ibang top distributor. Huwag na lang, yung sa akin na lang kasi, eto talaga latest lang to eh. Natuwa ako kasi, nung tinanggap ng check niya, in principle, kumita siya ng 200,000 last month. In principle ha, 200,000 kasi, ano siya eh, dalawa account niya eh. So, pag sumatotal, 200,000 siya. Natuwa nga ako, tuwa nga sa akin eh. Sabi ko, happy din ako sa'yo. Sana ganyan din ako. So, paano sasabihin sa akin ngayon mga kaibigan, na una-una to? Eh, nauna ako sa ako nag-invite yun eh. Pero 200,000 na siya. Sir, gano'n na ho siya katagal? Mag-1 year na siya. Part-time. OFW. Sir, yung bansa ba nila may Royal? Wala. Nasa bansa siya na walang Royal branch. Ano ginagawa niya? Padala-padala. Nag-200,000 na siya. Kaya ito nakakatuwa ngayon. Alam mo sabi niya sa akin, Sir, bibili na nga kami ng SUV ngayon eh. Talaga? O, kasi sir, katas yung sasakyan namin ano ba sasakyan nila? Levo yata yun eh. Yung sasakyan kasi nila, katas yun ang OFW niya. Yung bili nila ng sasakyan ngayon, katas ng Royal. So, check lang. Sir, paano namin ginagawa? Pag nag-training ako, Skype. Madaling araw. Simula kami alas 10 ng umaga. Dito, sa kanila, alas 10 ng gabi. After work, puyat din sila. Training ako. So, ganun ginagawa namin yun. Once a week, ganun kami. Training. Lumaki sila. Ulitin ko walang produkto doon. Dala-dala. Pero nag-200,000 na siya. So nakakatuwa, ibig sabihin, hindi ito unang-una. Pasipagan ko. So ngayon, tanongin mo katabi mo, masipag ka ba? Ano sagot? Sumagot ba? Yes! Ano sabi niya? Pero, ano mo, mga kaibigan, bakit ko ito sinashare sa inyo Kaya ko ito sinashare sa inyo kasi I want to reinforce to all of you, hindi ito una-una. Pasipagan to. Kaya kung ngayon ka lang sumali, okay lang. Kasi bakit? Aabutan mo pa kami. Okay ba yun? Yes! Okay, good, di ba? Even the people at the bottom can overtake the one on top. Like what happened to me. Mas malaki yung cheque niya kesa sa akin. Di ba? Now, a business with multiple income. Maraming klaseng income. Ano yung mga income natin? We have Unilevel for people who love selling. Sino din ba yung magbenta? Yung iba ayaw yung magbenta. No? Okay lang yan, di ba? Kasi mga kaibigan, di natin naiwasan. May mga tao talaga mahilig magbenta. Lalo na mga babae, di ba? Pagbukas ng bag, di ba? May bra, may panty, may tupperware, may apron, may isa, talogan, binibenta di ba? May mga ganun. So, normal lang mo yan. And there's binary, the quick start program. And there's also the MLM, the ladder, correct? Yes. Hello? Yes. The long-term program. Now, I want you to understand. Alam niyo ba yung Unilevel Royal? Yes. Binary? Yes. MLM? Yes. Okay. Now, you are very lucky because you have 3 incomes. Where I came from before, we only have MLM. So, if I was making 200, 300, 500,000 a month, MLM. Walang binary income. Walang Unilevel income. Only MLM. Multi-level. Ladder. Multi-level market. Hello? Yes. Now, the MLM is good. It's a really, really stable income. But,
Ito kunwari yung stable income ng MLM. Okay, dito. Dito ka magsisimula. Bago ka makarating doon, bugbugan talaga yan. Now, kaya, by the time makarating ka rito, yes! Stable! 30,000 naman! And from that on, maraming nilalagasan din dyan. Pero once you reach this, malaki na yan. Stable na yan. Kaya nga lang, bakit maraming nawawala? Kasi sometimes, usually the program, bago ka makarating dito sa 30,000 naman, mga around 3 to 6 months yan. Ganon. But you have to remember, during those time, malaki na yun eh. Diba? Pangalawa, during those time, wala kaming comparison nun. But anyway, going back, is it okay if I just share to you a little? With your permission, nothing against the MLM. Now, ito yun. Now, here's the thing lang, concern lang po, is from this stable, and from the starting, mga iba, inaabot ang 2 taon. Minsan 3 taon. Ang income, 5,000-10,000. To the point, nawawala. Hello? Yes. Now, Royal has solved that issue because of the binary. Bakit? Kasi dito, pag simula ka, one left, one right, may match ka. May tugpol ka, may panggalawang ka at 1 week agad, week 3. Ang bilis. Kasi before, unlike sa MLM before, was that it's, bago mo lumabas ang check, it was 45 days. Bakit matagal? Kasi, for example, for the month of May, 30 days. Diba? Tapos, pagdating sa June, lalabas yan June 15. So, add mo yan, 45 days. Hello? Yes. Monthly kasi, i-compute yung lahat ng production mo for 1 month, i-accumulate. Pag na-accumulate, lalabas yan sa 15 next month. So, ngayon, ang dilemma dyan kasi mga kaibigan, if on the third week, kinakapos na yung may problema ka na sa pera, hindi ka na makakahata on the fourth week. Yes or no? Yes. Yes, di ba? Ito ngayon ang mangyayari. Yung kailangan mong habulin dito, hindi mo na mahabol. So, babagsak ngayon ang sales mo. Bagsak ang cheque mo. Kaya madalas, sinasabi namin, part-time ka lang. Para may panggalaw ka. Para pag kinapos ka na, mayroon ka pang sweldo dito. Doon mo kukunin ngayon. Yung sweldo mo, kukunin mo dito. Dalhin mo dito. Para may panggalaw ka. Hello? Yes. Diba? Pero, pag na-establish mo naman yung grupo mo na maayos, stable yun. Trust me, stable yun. Alam niyo ba kung gaano ka-stable ang multi-level? There was a point, mga kaibigan, my group, pag nagpapamiting ako sa Metro Manila, nire-reserve ko po yung OB Montessori. OB Montessori, seating capacity, 1,500 people. Seating capacity. Ay, hindi, jump pack pala, jump pack. Sitting and standing, yung may tao na sa aisle. 1,500. Nauubos ko po ito, napupuno ko ito. Bakit ko alam? Nagpapalabas ako ng ticket eh. Grupo ko lang yan, na active. I'm talking about active, hindi yung nag-paying, hindi na nagpakita. We do not count that. We only count yung active. Hello? Yes. Okay, then yun. Pag stable na yan. Okay? Nangyari mo to after 4 years. From the time I started, on my 4th year, ganito na siya. Ito ngayon ang maganda. Share ko po sa inyo ito. Sa multi-level kasi, yung time namin, use me, ang income lang namin, hanggang 3 level lang. Hanggang 3 level lang. Anything below this, pag manager, wala na. Okay? Hello? Yes. Now, kahit 3 levels lang yan na managers, I'm averaging 9 million to 10 million sales a month. 3 levels deep. Malaki, maliit? Malaki, di ba? Kasi nga stable na. Ito ngayon ang nangyari. Noong mga panahon na ito, I was averaging 200 to 500 a month. Not bad. 2001.
here's what happened. For whatever reason, remember yung from here to here, madami yan. Nawala. Then nagkaroon ng mga scam. Diba? Nagkaroon ng problema. Naiwan. Ang natira na lang, pag nagpapamiting ako ha, dati open monitoring ha. Pag nagpapamiting ako ngayon, Jollibee na lang. Walong tao. Siya ako nun. Walong tao. Walong tao. Pero alam mo, kahit walo na lang yan, that time, ang check ko, pumapalo pa rin ako ng 60 to 80,000 per month. Walong tao. Walang rekrutan. Ganun kaganda ang multi-level. Kaya nga lang, long term. Na kahit naubos yung tao mo, as long as they use the product, loyal sa product, you will still make money. But, the thing, ang pinaka-concern lang kasi dyan is, kung makakarating ka doon sa stable. Kasi dito pala, maraming bumibigay. Nagets nyo? Now, I was fortunate enough, nakarating ako doon. Nakapagtyaga ako doon, talagang hinataw talaga namin. Now, ang ginawa ni Royal is, wala kang choice, makakarating ka talaga sa stable. You know what? Kasi from here to stable, may binary. Ito maganda, kahit nasa stable ka na, may binary pa rin. Yes! Diba? Hello? Yes. No, mga kaibigan, these are not theories. This is actual events na mismo sa akin nangyari. So hindi ko to kwento. Hindi to chika, hindi ko to nabasa sa libro. Nangyari sa akin to. Kaya, believe me when I say, MLM is good, long term. Pero ang kinagandaan niyo, yung binary kasi, papuntang long term, doon ka nabuhay, doon ka lumaki din, lumalaki ka doon. Eh, para tayo dumating ka dito sa stable na long term na MLM, kapatid, bilinalo ka na dito sa Royal by the time. Yes. Nag-gets nyo? Yes. So, anong kinagandaan nun? Before, pag MLM lang, kailangan mo kumain ng gusto, hataw, para yes, mayaman na ako. Ngayon may binary, hataw, uy, mayaman na, hataw, yeah! Tapos dito, sobra pa. Nag-gets mo ngayon? Yes. Yun. So now, can you appreciate now the marketing plan of Royal? Yes. So kailangan ko kasi ma-appreciate niya kasi sabi kasi mga tao, MLM, malit ang income dyan eh. Malit yan, kasi malit grupo mo eh. O, di ba? Malit talaga yan, malit grupo mo eh. Pero pag malaking na yan, kapag naniwala ka, hindi mo na babalwalayin yan. Eh di ba ang goal din naman natin magpalaki? Yes or no? Yes. Kaya kung baliwalay si MLM. Okay? Trust me, I came from MLM. But when I saw binary, sabi ko, wow, ibang klase income na ito. Nakakalula ito. Yes. Okay pa ba kayo? Yes. Wala pa ka naman natin sa Royal, di ba? Now, this is one of the reasons why I joined Royal. Infrastructure. Sir, alam ba yung infrastructure? Kumbaga, marami mo tayo mga establishmento. Ano ibig sabihin mo, sir? Kasi, mga kaibigan, ako kasi I love to do international business. I love to travel. Even before Royal, nag-network ko sa ibang bansa, and gustong-gusto ko nag-abroad. Kasi ang sarap ng pakiramdam pa nag-abroad ka eh. Yes or no? Yes. You get to see the culture, the food, the people, masaya. And nung nag-research po ako, may mga company rin kasi na, before I joined Royal na, may mga kaibigan din kasi ako sa ibang company. So, kinausap din naman po ako. So, tinitignan ko yung website nila. Hindi ko marami silang ganito. Meron na rin sila sa ganito-ganitong bansa, di ba? Sabi ko, okay din sila. Kaya lang, with furthermore research, I found out, meron sila sa ganung bansa, but they are not properly represented. What do I mean? The company per se is not registered. Parang ganito. May downline ako. Example lang ha, may downline po ako sa Ireland. Example, Ireland. Nagpadala ako ng products dun.
Sinabi ko, oh, may branch na kami sa Ireland. Ganun lang. Hello? Yes. Ganun, may branch na. Sabi ko, ay ayoko nung ganun. Gusto ko, pag sinabing may branch, yung talagang kilala ka ng gobyerno ng bansang yun. Nung tinignan ko si Royal, sabi sa akin, si Royal, that time, Dubai lang tsaka Taiwan, sabi ko, konti lang. Pero at least nakita ko, legal. Hello? Yes. Ang produkto natin doon, rehistrado ng bansa ng Dubai tsaka Taiwan. Nag-gets nyo? Kung hindi mo na, pag nagbenta ka ng gluta, o itong gluta ng Royal, itong gluta ng Royal sa Dubai, itong gluta ng Royal sa Taiwan. Hindi, pagpunta mo ng Taiwan, o itong gluta mo, tago mo, may mabawal, tago. Hindi tayo ganun. So doon ako nabilib, sabi ko, ibang klase si Royal. At naniniwala ako, kung ganito ang takbo ng kumpanyang to, hindi ako makapagtataka kung palaki tayo ng palaki. Yes. Tama ba ako? Now, narating mga kaibigan, right now, we have 17 branches nationwide. Actually, 18 na ho siya because we open up Batangas and 2 international branches, Dubai and Taiwan, 52 satellite centers in Luzon, 6 satellite centers in the Visayas, 8 satellite centers in Mindanao. So, ano yung sabihin mga kaibigan? Ito yung mga kailangan natin, kapatid. Ito ang sabihin mo. Meron ba tayong bagong building? Yes. Hindi pa na ba tayo doon? Yes. Kailan? Never. Talaga, mas alam niyo pa, ha? Ha? Gusto niyo malaman? Yes. We will transfer to the new building someday. Now, I do not want to tell you because it is not my, I don't want to take that privilege sa ating mga pamunuan ko. Okay? It's not my turn. But here's the thing. It's very near. Actually, ako very excited na rin ako doon. Itong kinaganda mga kaibigan. Hindi ko na kailangang i-elaborate kung gaano kaganda yung building. Tama mali? Yes. Okay, alam nyo na, nakita nyo na. Malaki siya, 1,700 square meter na lote. Tayo may-ari ng lote, tayo may-ari ng building. Okay? Malaki ang ating seminar room, 3, isang malaki, isang medium, isang large. So, yun ang pinagandaan nun. Ito ngayon, ganito lang kasimple. Ako simple po, ako tao, ito po pagkaintindi ko. Kahit sabi mo, ikaw mayaman, ako rin mayaman. Pero ikaw, bahay mo renta, ako, may-ari, bahay ko. Mas mayaman ako. Yes. Yes or no? Yes. Ladies and gentlemen, you tell me you're big. Yeah, you may be big, but guess what? You're renting. Ako may-ari sarili ko building. Yes. Kahit anong sabihin mo, kapag, iba pa rin kasi, di ba? Kahit anong sabihin mo, nag-rent ka eh. Ako sarili ko building. Di ba? So, hindi, para kasi, para ano kami. You will hear sometimes people say, para kaya kami bumibili ng building, ng lote, kasi para kumpanya liquid. Hindi, totoo naman yun. Hindi totoo kasi gastos yun, di ba? Hello? Yes. Totoo yun. But here's the thing. Even we have the new building and we have our own lot, we are still very, very liquid. Pangalawa, mga kaibigan, ito lang din. For the mere fact I have my own building, my own lot for Royal, it only proves one thing. I look at this business long term. That I and we are here to stay. We are here to stay. Alam mo bakit? Based on my own personal experience, 1993, ahente po ako ng hardware. Punta po ako ng Costa Road, Ginado Highway, sakay ako ng jeep. Kasama ko papa ko minsan, sakay namin kotse. Alok ako ng hardware, may nakita akong hardware store. Alok ako. First time ko mag-alok. Nag-order siya, 300,000, power. 19 years old, first time, ahente. Nakabenta ako 300,000. Jackpot hindi? Jackpot, tuwa-tuwa ang uncle ko. Kinabukasan, deliver. Pagbalik ko after 1 week para magpa-counter, wala na yung hardware. Tinangay pati yung aking mga tiyagas. Totoo to. Totoo. Noong mga panahon eh, normal yun doon. Na 1, 2, 3 ako. 300,000. Buti na lang yung may-ari nung pinagpapasukan ko, uncle ko. Absuelto ako, di ba? Pero but here's the thing. Mga kaibigan, iba kasi pag sarili mo eh. Yes or no? Yes. Yun mga kaibigan. Yun yung pinagandaan. We have, ako 17, but right now we already have 18 branches. Mga kaibigan ha, sila sa pag-usapan.
18 branches. 18 branches. Sabihin na lang natin per branch, bumibenta na lang 10 million per branch, per month. 18 branches, that's already 180 million. Per month, ang benta ni Royal. Times mo yan 12 months. 8, 16, 2, 3, 18, 6, 1. 2.16 billion a year ang benta ni Royal. Eh ngayon mga kaibigan, yan, yung branches pa lang yan ha. Iba pa yung satellite center. Wala natin, huwag mo na ikaw yung satellite kasi hindi naman, ang nagpapatakbo naman hindi si Royal eh. Distributor eh. Yes or no? Yes. Ngayon, sabi mo sa akin, you're big? You really are big? O sige, you have 3 branches. Ngayon, tanungin kita ngayon, magkano ba dapat ang benta mo? Ilang million dapat ang benta mo per month? Para makabenta ka ng 200 million. O dalang 200 na lang, 180 na lang. 60 million? Now, ngayon, masasabi mo ngayon kung bakit importante ang branches. Ibig mo sabihin, ang isang branch nyo, kung ibenta ng 60 million, alam niyo ba kung gusto ng 60 million? That is 2 million a day. May calculator mo ba kayo? Meron ho? Meron ho? Paki-divide po. 2 million divided by 30,000. Sige na. Para mas mabilis, 2 million divided by 30,000. Ilang packages siya? 2 million divided by 13,000. Magkano yan? Ha? 153 packages per day. Head office pwede. Branches. Every day. Uy. Ngayon, naiintindihan mo na ngayon? Hello? Yes. So alam mo na ngayon kung gaano kalaki si Royal. Yes. Oh, by the way provided. Provided. Kung 10 million ng tayo aman. Okay lang kayo. Ito lang, just for, pwede ba? Okay lang ba? Just for fun? Yes. 10 million divided by 30. O, 30. 10 million divided by 30. Ha? 334,000 na lang a day. 334,000 divided by 30,000. Ilan yan? Magkano? Ha? 25? O, 26. 26 packages a day. Kaya hindi? Kaya. Sobra-sobra yan. Tama. Isang tao lang yan. Ha? Yes. Oh, grabe ka ate ha. Power na talaga. Pero now you understand? Ladies and gentlemen, here's what I want you to understand. The numbers, the figures, the calculator will never lie. This is Royal. Nag-guess nyo ngayon mga kaibigan? Yes. So, in this year kasi, ano to eh? Ano to? Pag nagsimula kasi ito, pinasok ko to, kami daw una. And have you heard of that? Yes. Ako daw una. Pag sumali ako, sir, ano daw ako dito? 001. Eh, mas matindi dito. Pag sumali ako daw, ako daw si 000000001. Okay. Now, just for argument's sake, Royal. Okay? Ikaw si 00375-472. Kanya ka nakalayo. Okay? Yan ang number mo. Ito, si New.
company. 001. Okay? Now, question. Pag ikaw si 335,472, distributor na sumali sa bayan, mag-create ka ba ng network? Yes. Okay. Ikaw si 001 sa bago, mag-create ka ba ng network? Yes. Eh, yun naman pala eh. Mapa 001 ka kahit 005 ka pa, mag-create ka pa rin ng network eh. Dito ganun din naman eh. Pero pinag-iba, at least ito, stable ka na. Yung kumpanya. Hindi ka nakakabaka ba dito? Yes. Nagets nyo? And do you know how it feels to become 001? You want to know how it feels? Yes. Guess what? Not against my former company, pero kwento lang mo to. Kwento lang mo to. I was 002 at my former company. The 001 was the country manager. 002 was me. I am 002. Yeah, kumita naman po ako. It's a good company naman po. But here's the thing. Tatrabaho din naman ako eh. Ano feeling mo pag 001, 002 ko, wala akong gagawin? Excuse me, pareho din yan, no? Networking din yun eh. Pareho lang. Maganda ng pakinggan, 002. Ano ka? Pare, 002, man. 002. Oh, dude. Magagagot din naman ako eh. Oh, ano pinagkaiba? Pareho lang naman. Trust me, I know I was 002. So clear? Yes. So magkabat ko ay, sir, kasi pangako nila sa akin, gagawin akong 001 o kahit 00 ka pa. Mag-i-invite ka na naman. Di ba sana kung di ka mag-i-invite? Hello? Yes. Okay, good. So, are we clear ha? Clear mo tayo? Yes. Okay, good, di ba? Very portable, mga kaibigan. You can bring it anywhere. Tama, mali? Yes. Basta kailangan mo lang, kung meron kang, as long as you know the marketing plan, you can explain it anywhere you like, everywhere you like. Kahit nakatayo, very simple lang. Habang nakatayo ka sa LRT, para simple lang. Kung may left ka at may right ka, boom ka na. May support ka. So, something like that. Diba? Very easy. You can bring and do your business everywhere. Kasi mga kaibigan, like ako, imagine mo kung meron kang bakery. Kaya mo nga bitbitin bakery mo kahit saan. Hindi, di ba? You have your samples with you. With Royal, it's very easy. Kaya nga, ang sarap mag one-on-one kasi very handy. Last week, nag-one-on-one po ako. Thursday, may one-on-one po ako sa may McDo. Wala akong dala. Bakit wala kang dala? Pinadala ko sa downline ko. Kasi prospect niya yun eh. So, since prospect niya, dapat, I gave him the responsibility to bring everything. Para di siya ma-baby. Di ba? So, siya nagdala lahat. Siya nagdala ng gamit, papel, lahat. Siya magdala. Tapos ako, dadali ko, sarili ko lang. Ako mag-explain. Di ba? Tapos, I gave him the responsibility to do the ABC rule. Kumbaga, dapat pagdating ko doon, ready na sila to listen. Ganon. Hindi pwede yung pagdating ko, ako pala ang gagawa. Hindi pwede. Kasi yung point ko, excuse me, nag-training pa siya. Hindi rin naman niya i-apply. Yes. Yes. Tama. Diba? Ganun yun. So, I gave him that responsibility. Tsaka sabi ko sa gawin ko, kailangan gawin mo yan. Otherwise, hindi ko pupuntahan yan. Tsaka malalaman mo kapag maganda ABC rule. Bakit? Kasi, alam ko maganda ABC rule niya. Kasi, the moment I arrive do sa lugar, sa aming meeting place, yung prospect, biglang tumayo. Ay, sir, kayo pala sir, sa po. Pinupo lang agad ako. Sinasir na ako. Ibig sabihin, maganda yung pagka-ABC rule niya. Okay. Kasi kung pangat ang ABC rule niya, ito gagawin yung prospect eh. Ito kasi my out eh. Hindi yung tatayo, upo lang yun. Yes. For the mere fact tumayo, nakuha ko na kagad yung authority. Kasi nabilat na kagad ako ng downline ko. Madalas mga kaibigan, ang one-on-one sumasablay kasi yung bridge hindi marunong. Yun ang dala sablay. Kasi kahit gano'n kakagaling, if you were not properly bridged, ikwento ko sa sarili ko, hi, ako si Mike, matagal na ako ng network, kumita na ako ng malaki, kailangan makinig ka sa akin, ha? Hindi naman pwede yun eh. Ang magsasabi nyo dapat, yung bridge. Hello? Yes. Galing yun. So, ganun yun. So, ganun. Kaya mabilis. And ang dala ko, sarili ko lang. Kwento-kwento lang. Konting sulat-sulat, diretso na kagad. Nagustuhan nila, pumunta ng office, pag uwi ng office, baliw na. So, yun ang kinagandahan. Hello? Yes. Okay, good. Now, international business. You like to do the international side? Yes. Sino dito gusto mag-network sa Singapore? Taas ang kamay! Yes.
Meron ba kayong prospect sa Singapore? Yes! Mga kaibigan, alam nyo, share ko sa inyo, bakit masarap mag Singapore? Una-una, ngayon, sa panahon ngayon, ang pamasahe, mura na. Yes or no? Yes. Unlike during my time, 2001, 2002, doon sa Singapore po ako, ang pamasahe, round trip, 18,000. Ngayon, less than 10,000, pwede ka na mag-Singapore. Pangalawa, mga kaibigan, no visa. You don't need a visa to go to Singapore. All you have to show is your passport and round-trip ticket na babalik ka ng Pilipinas. Hindi ka makapasyon, pasok ka na agad doon. Pangatlo, ang kanilang salita, English. So if you can understand English, this is where to do in Singapore. Yes! Yalla! Understand na! Now, I encourage all of you, kung meron kayong mga prospects in Singapore, you tap that market. It's a very, very huge market. Trust me, I know, nag-network ako doon long time ago pa. Nag-network ako doon before pa, and ang ganda ng market doon. At ang daming Pinoy. Pati pagkain na doon, masasarap. And from Singapore, magkakaroon ka ng network sa Malaysia, sa Indonesia, sa Brunei. So ang dami yung agad ng market doon. Lahat yung you can travel very easy. Hello? Yes. Diba? And syempre mga kaibigan, maganda at stable ang ekonomiya ng Singapore. Very accessible ang mode of transportation. Lahat yun nakapilin sa MRT. MRT is like our LRT. Hello? Yes. Yun yun. Lalo na ang ating opisina. Sa mga di pa nakakapunta, ang office po natin nasa Orchard Road. Yung pinaka-shopping center ng Singapore. Pag-akyat mo ng Orchard Road sa MRT, sa kalsada, paglabas mo agad dun, sa station, office na natin. Ang ganda. Ang ganda. Sosyal na sosyal. Sosyal na sosyal. And of course, mga kaibigan, a business with no walls, no boundaries, and nakakatuwa kasi you can touch a lot of people's life in Royal because we are everywhere. The phrase, royalizing the world, I think is now becoming a reality. Do you agree? Yes! Yes, di ba? So ang ganda nun. Kaya simulan na ho natin mga kaibigan ang pagkatap sa mga international market. A business with unlimited potential plus giving you unlimited income. Mga kaibigan, ito lang, unlimited. Sabi mo sa katabi mo, unlimited. Unlimited. Umibigay, hindi ka ba unlimited? Unlimited. Oo, ganun dapat, unlimited. Diba? Kaya power tayo dyan, di ba? A business that gives you security and loyalty. Mga kaibigan, what do I mean? If your network becomes stable, even if you stop, will your group stop? No. Will they continue? Yes. Will you still make money? Yes. You will get paid even if you are sick and if you cannot work, you still get paid. Most business close, the more successful, the less freedom you have. But here, the bigger your network, the more freedom you have. Because you have a lot of leaders. Take a long vacation and we will still pay you. Yes! Magbakasyon ka na, magpahinga ka na. A very good example, kinento last time, Miss Rocky Espaldon, nagkasakit siya, na-operahan siya, nagpahinga siya, and yet, she's still receiving a lot of income from Riyadh. And right now, she's the #1. Kaya palakpakan niyo naman yun. If you retire, and we will still pay you every week, even if you retire, we will still pay you every week, mga kaibigan. So, tanongin kita ngayon, maganda ba si Royal? Yes! Do you think Royal is the perfect business? Yes! Yes, diba? Now, before we end, I'd like to give you a very, very short story. Okay lang mo ba yun? Yes! Okay, good. Mga kaibigan, meron isang malaking-malaking barko. Malaking-malaking barko. Atong malaking-malaking barko na, nabilipit agad, no? May malaking-malaking barko. Atong malaking barko, mga kaibigan, bumabaybay sa karagatan ng Pacific Ocean. Tapos, gabing-gabi, madilim. Tapos, very foggy. Wala silang makita. Tapos, may nakita silang maliit na ilaw. From a distance. Tapos, sabi nung isang sailor, Captain, there is a light straight ahead. We're going to hit the light. Madalas mga kaibigan, pag may ilaw, ibig sabihin, may kasalubong ka. Diba? Ngayon, mag-signal ka. So, ilaw sila, Morse code. Sabi ko sa malaking barko, this is USS Reagan. Please change your course. Biglang sumagot yung kabila naman. I am the fleet captain of the United States Navy. You change your course. No, you change your course. This is second lieutenant of the lighthouse. You change your course.
Royale is, you now saw how perfect the business of Royale. Ladies and gentlemen, whatever your doubt is, you change your course. Thank you very much. God bless.